may pagbugso hanggang 90 kilometers per hour at may kabagalan po ang pagkilos nito west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Base po sa ating latest satellite animation, kung mapapansin po nila, may makakapal na kulay puti. Associated po yan sa malalakas na mga pag-ulan o makakapal na ulap dulot nitong si Bagyong Isang. Malaking bahagi ng northern and central Luzon directly affected po ng nasabing bagyo. Dito naman po sa Metro Manila, natitirang bahagi pa po ng southern Luzon. Ito sa may parting Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, hanggang dito sa may Zamboanga Peninsula and Bangsamoro Region. Asahan din po ang mga pag-ulan sa susunod na mga oras dahil yan sa southwest monsoon or hanging habagat na unti-unting pinalalakas nitong si Tropical Depression Isang. Bukod pa dyan, meron po tayong minomonitor na low pressure area naman dito po sa may ating eastern portion ng Philippine boundary. Nasa layong 1,010 kilometers east of southeastern Mindanao kaninang alas 3 ng hapon. Base sa ating analysis, maliit pa rin ang tsansa na itong low pressure area ay maging isang ganap na bagyo po sa susunod na 3 araw. Pero inaasahan po natin na magpapaulan ang low pressure area dito sa may silangang parte po ng Visayas and Mindanao sa susunod na 2 araw or over this weekend, particular na sa may Eastern Visayas, Caraga and Davao Region. Base po sa latest track ng Pag-asa regarding kay Tropical Depression Isang, kikilos po ang bagyo westward sa susunod pa na 3 hanggang 4 na araw. So within the next 12 hours, ini-expect po natin, at least in the next few hours po, no, nandito na siya sa may coastal waters po ng La Union and Pangasinan. So mamayang gabi po yan, at simula naman mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw ay nasa may West Philippines Sea na ito. Inaasahan namang lalabas ng ating PAR ang Tropical Depression Isang either late morning bukas or early afternoon. Base naman po sa ating record, naglandfall po itong si Bagyong Isang sa may kasiguran Aurora kaninang 9:15 in the morning at yung ating assessment nga po, no, lalabas siya ng PAR bukas na agad ng umaga or afternoon, West Philippines Sea na po mamayang gabi. Inaasahan din po na lalakas pa ang Bagyong Isang paglabas niya ng ating PAR or pagsapit niya dito sa may West Philippine Sea hanggang sa makalabas ng ating area of responsibility. So maliit na yung chance na magtataas pa tayo ng tropical cyclone wind signal number 2 hanggang signal number 1 lamang po. Pagdating naman sa kanyang lawak, nasa roughly 400 kilometers po yung kanyang diametro. So ibig sabihin mula dun sa gitna, nasa around 200 kilometers yung layo niya mula dun sa sentro, nahagi pa rin po ng malakas na hangin yung malaking bahagi ng northern and even dito rin po sa may central Luzon. Kaya naman po sa ngayon, meron tayong nakataas pa rin na tropical cyclone wind signal number 1 sa malaking bahagi ng norte plus portions of central Luzon. Andyan pa rin ang signal number 1 sa Cagayan, Isabela, Quirino, and Nueva Vizcaya. Signal number 1 din sa Apayao, Kalinga, Abra, maging dito rin sa Mountain Province, Ifugao, and Benguet. Signal number 1 sa Ilocos Norte down to Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan. At signal number 1 pa rin sa buong Aurora plus the northern portion of Nueva Ecija. So ibig sabihin po, pag meron tayong signal number 1, paminsan-minsan may mga pabugso-bugsong hangin pa rin po silang mai-experience in the next few hours. Pagsapit naman mamayang gabi, the moment na nasa West Philippines Sea na ang Bagyong Isang, mababawasan yung ating mga wind signals dito sa may silangang parte po ng Northern Luzon and Central Luzon. Then pagsapit bukas naman ng madaling araw, mas mababawasan pa yung ating mga wind signals and possibly itong mga nasa western side na lamang po ng Northern and Central Luzon ang merong mga wind signals. Samantala, in terms of pag-ulan, mas malawak ang aasahan nating mga malalakas na mga pag-ulan sa susunod na mga oras. Epekto po yan ng Bagyong Isang plus the habagat or southwest monsoon. Again, itong sa mga areas po na may southern Luzon plus Panay Island, ito po ay hindi direktang epekto po nitong si Bagyong Isang kundi dahil sa habagat. Hanggang 200 millimeters po sa may Zambales and Bataan at dito rin sa may Occidental Mindoro dahil sa habagat hanggang 200 millimeters. So by nature po, mas madalas yung malalakas ng mga pag-ulan doon at posible ito magdulot ng mga pagbaha, hindi lang doon sa mga typical po ng mga mabababang lugar, no? Pati sa mga hindi masyadong binabaha na lugar, and then possible din sa mga bulubundukin na lugar kapag hanggang 200 millimeters ang dami ng ulan ay magkakos din po ng pagguho ng lupa. Dito naman sa mga kulay dilaw, possible yung minimum of 50 millimeters po, no? Lalo na sa mga susunod na oras, aasahan po yung paminsan-minsang malakas na ulan. Dito sa ilang bahagi po ng Cagayan Valley, southern portion of Ilocos Region and Cordillera Region, maging sa natitirang bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, 50 to 100 millimeters ang dami ng ulan sa mga susunod na oras. Dito rin po sa malaking bahagi ng Calabarzon, natitirang bahagi ng Mimaropa, Aklan, and Antique. Kaya may chances din po ng mga pagbaha sa mga mabababang lugar at hindi rin inalis yung chance ng mga pagguho ng lupa sa mga mountainous areas.
Pagsapit naman po bukas ng hapon hanggang sa Sunday ng hapon, ito yung time kung saan nakalabas na po ng par itong si Bagyong Isang, pero nandyan pa rin po yung epekto ng southwest monsoon or hanging habagat. Kaya taasahan pa rin po yung 50 to 100 millimeters na dami ng ulan. Ibig sabihin, paminsan-minsan, meron pa rin po tayong heavy rains over Zambales, Bataan, pababa ng Occidental Mindoro, at lalawigan ng Palawan. So make sure pa rin po na magdadala ng payong at makipag-coordinate sa inyong mga local government units sa mga nabanggit na lugar kung kinakailangan po lumikas.